So alin nga bang mas maganda, ang game changer upgrade na si Honda Click 125 version 4 or ang Play Your Way ni Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition? Nakakarating lang dito sa Pilipinas. Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Magaganda pa talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Itong mga motorsiklong ito is kaka-release lang ngayong 2026, kaya naman sa video ito pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So unahin na natin agad dyan sa ating side-by-side comparison mga bossing. When we're gonna talk about the pricing, makikita natin dito agad that the Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition is priced around 81,900 pesos na isang variant lang, samantalang kay Honda Click 125 version 4 is may dalawang variant ito priced around 82,400 pesos sa kanyang standard edition and 86,900 pesos naman for the Smart Edition. And if ang colorways naman yung pag-uusapan, meron tayong tatlong colorways for the Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition and 5 total colorways naman for the Honda Click 125 version 4. Meron tayong ceramic gray, basalt gray, tsaka matte brown naman dyan for the Yamaha Mio Gear S. Meron naman tayong obsidian black, pearl arctic white, at tsaka pearl gray for the standard edition and matte fresco brown, tsaka matte axis gray naman for the Smart Edition. Yung pinaka main natin na makikita ditong difference sa standard edition tsaka Smart Edition is ang kanyang new two-tone color combination na mas magpa-pop out talaga sa standard edition compared kay Smart Edition na may pagka-sophisticated. If we're gonna talk about the headlight naman mga boss, makikita natin dito that the Yamaha Mio Gear S and the Honda Click 125 version 4 naman is merong magagandang headlight, bagong-bago na sila compared sa kanilang older version. But if we can see here that the Honda Click 125 version 4, meron na rin itong 10% further and 20% wider na buga ng ilaw compared sa kanyang older version. And if ang rear light naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that both of these motorcycles naman talaga ay magaganda and makikita mo naka-split type yung kanyang rear light tsaka signal light. So, depende sa iyo if gusto mo yung mga ganitong klaseng aesthetics. And ngayon naman, if ang instrument panel naman yung pag-uusapan, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay mayroong LCD digital display, which is maganda yan. However, if makikita mo, medyo maliit yung LCD digital display dito for the Yamaha Mio Gear S compared kay Honda Click 125 version 4 na medyo maliit din pero medyo mas wide din yung kanyang panel na maiisip mo na mas maraming information na may lalagay dito kumpara mo kay Gear S. If we're gonna talk about the keyless remote system naman mga bossing, unfortunately for the Yamaha Mio Gear S, wala tayong keyless system na meron for the Honda Click 125 version 4. However, meron naman ito ang answer box system for the Yamaha Mio Gear S na napaka-helpful niyan kapag nasa mall tayo or nasa public market na makakatulong talaga na magbigay ng signal na makikita natin, andyan pala yung motor natin. If we're gonna talk about the utility box naman or underseat compartment, makikita natin dito that the Yamaha Gear S Hybrid Edition has a bigger luggage capacity na merong 18.6 liters. 125 version 4 naman is 18 liters lang. So lamang ng 0.6 dito sa Gear S. However, if we're gonna take a look of these motorcycles, makikita nyo naman that both of these motorcycles ay pwede magkasya talaga ang isang half-face helmet. If ang charging port naman yung pag-uusapan, makikita naman natin dito na dito naman lamang si Honda Click 125 version 4. Although pareho silang merong charging port na pwede makatulong talaga kapag naglo-long ride tayo or gagamitin natin tong charging port na to para sa work natin or sa mga service, makikita natin dito that the Honda Click 125 version 4 is meron ng charging port built-in. Samantalang kay Yamaha Mio Gear S is need mo pa ng charging adapter. So, if we're gonna talk about the wheel type naman mga boss, makikita naman natin dito that magaganda tong mga motorsiklong itong gawa ni Yamaha tsaka ni Honda kasi naka-mags type na and aesthetic wise, okay talaga. If we're gonna talk about the fuel tank naman mga boss, makikita naman natin dito na dito naman lamang si Honda Click na merong 5.5 liters of fuel tank capacity na merong 5.1 liters lang for the Yamaha Mio Gear S. Pero if ang pag-uusapan naman natin ang fuel consumption, dito naman lamang si Yamaha Mio Gear S na merong estimation of 62 kilometers per liter and 50.3 kilometers per liter lang for the Honda Click 125 version 4. In which if lalagyan natin to ng
ang total estimated range, makikita natin dito na merong total estimated range of 316.2 kilometers si Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition na 276.65 kilometers lang for the Honda Click 125 version 4. If estimated range yung pag-uusapan natin dito, meron tayong malaking kalamangan dito na at least 30 to 40 kilometers na range ang kalamangan for the Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition. Now, if we're gonna talk about the displacement naman, pareho naman tayo dito ang 125cc. Naka-Honda ESP nga pala dito si Honda Click 125 version 4, samantalang kay Yamaha Mio Gear S naman is naka-Yamaha Blue Core Hybrid. And technology-wise, medyo may pagkalamangan dito konti si Yamaha Mio Gear S kasi ang Hybrid Assist ang nakakapagtulong sa motorsiklong ito na mas makatipid sa kanyang fuel consumption kasi from 0 to 30 kph, dyan mag-activate ang Hybrid Assist ni Yamaha Mio Gear S na instead na gas lang ang i-consume ng engine is matutulungan ito ng hybrid engine natin para sa kanyang extra torque kapag ipipiga na natin ito. If we're gonna talk about the gulay board naman mga boss, makikita naman natin dito na pareho naman silang merong gulay board. However, if meron tayong mga extra hooks tsaka extra step board ang pag-uusapan, makikita naman natin dito that the Yamaha Mio Gear S ang lamang dito kasi meron itong dual hooks. Makikita natin dito sa harapan na pwede rin kay Honda Click 125 version 4 pero kay Yamaha Mio Gear S is meron ding hook dito sa may underseat compartment malapit. So that simply means if naghahanap ka ng extra convenience, makikita natin dito that makakatulong talaga tong si Yamaha Mio Gear S sa'yo, especially na meron itong stepboard pero patalikod na malaking resemblance yan sa Yamaha Mio Sporty galing din kay Yamaha. Ngayon naman mga boss, if ang park brake yung pag-uusapan, makikita naman natin dito na pareho naman silang merong park brake. So maganda yan, makakatulong talaga yan kapag nagpa-park tayo sa mga public places, sa mga market, or even sa mall, pangdagdag na rin ng security. If we're gonna talk about the ISS naman or idling stop system, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay merong idling stop system na ang tawag naman for the Yamaha Mio Gear S is SSS or stop start system. Makakatulong tong feature na to mga boss kapag nasa traffic tayo, naka full stop tayo, tapos naka-idle lang yung motor natin, ang mga makina nito ay mag-automatically turn off para makadagdag tipid na rin sa fuel efficiency natin. If ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin mga boss, dito naman lamang si Yamaha Mio Gear S na meron ng built-in hazard switch na kailangan mo pang magpa-install nito for the Honda Click 125 version 4. Maganda sana talaga itong mga bossing na feature nito kasi malaking maitutulong ito kapag meron ka mga urgent na situations or mga emergency na makakapagbigay talaga ng awareness para sa mga tao, especially nasa kaligitnaan ka ng daan. And if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan, makikita naman natin dito that both of these ay merong tubeless tires na rin. So maganda yan mga boss kasi just in case magka-aberya tayo sa gitna ng daan tapos napako yung mga gulong natin na wag naman sana, we can really say that tubeless tires could really help us repair our tires more quickly compared sa tube type lang, and mas madali rin itong i-troubleshoot. If ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay walang kickstart unfortunately. So kailangan talaga natin maging aware dito sa ating mga battery health voltage para naman maging kampante tayo kapag pinapatakbo natin itong mga motor na to sa gitna ng daan. However, ang nakalamang naman ni Yamaha Mio Gear S kasi meron itong phone connectivity which is called the Yamaha Motorcycle Connect or Y-Connect. Napakaganda ng nabibigay dito ni Yamaha mga bossing kasi meron na itong mas makakatulong sa atin para mas maging intuitive tayo sa motorsiklo natin, which means meron itong maintenance recommendation, malfunction notification, last park location at napakarami pang ibang features ng application na to na walang ganyan for the Honda Click 125 version 4. And lastly, if ang customization naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, we can really see here that both of these motorcycles got the potential if lalagyan ito ng top box for these motorcycles. However, if makikita mo naman dito, meron ng built-in na multifunctional grab bar dito si Yamaha Mio Gear S na wala pang ganyan for the Honda Click 125 version 4.
Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features nito. Makikita natin dito that the Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition is mayroong 125cc na displacement na naka-air-cooled, samantalang kay Honda Click 125 version 4 is naka 125cc na rin pero naka-liquid cooled na. Power of 8.3 horsepower at 6,500 RPM naman for the Yamaha Mio Gear S na hybrid, na 11.0 horsepower at 8,500 RPM for the Honda Click 125 version 4. With the torque of 10.6 Nm at 4,500 RPM na may kasamang hybrid assist for the Yamaha Mio Gear S, makikita naman natin dito na mayroong 10.8 Nm at 5,000 RPM naman for the Honda Click 125 version 4. Pareho na nga pala yung kanilang compression ratio na 11.0:1 and bore stroke na rin na 52.4 by 57.9 for these motorcycles. So numbers wise, I think medyo lamang lang dito kaunti sa power at saka sa torque si Honda Click 125 version 4, but other than that, if titingnan mo lang yung kanilang spec sheets, halos magkalapit lang talaga tong mga motorsiklong ito. And bago naman natin pag-usapan ang key features, pag-usapan muna natin ang kaniyang dimensions. Meron tayo dito ang 750mm na seat height for the Yamaha Mio Gear S, 135mm of ground clearance, and 1280mm na wheelbase. 110 by 70 by 12 naman yung front tires natin, and 110 by 70 by 12 naman yung rear tires. Ngayon naman si Click naman mga boss, makikita natin dito na mayroon 769mm na seat height, 131mm na ground clearance, and 1280mm na wheelbase. Meron din dito ang 90 by 80 by 14 na front tires and 100 by 80 by 14 na rear tires. Numbers wise, makikita natin dito na lamang sa seat height si Honda Click 125 version 4 na mayroong 769mm compared kay Gear S Hybrid na 750mm na seat height lang. Pero if ang Pinoy height average yung pag-usapan, medyo okay dito si Yamaha Mio Gear S kasi medyo mas mababa na yung kanyang seat height. Now, if ang ground clearance naman yung pag-usapan, dito naman lamang si Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition kasi meron itong 135mm na ground clearance, samantalang kay Honda Click 125 version 4 naman is 131mm na ground clearance lang. All in all, yung kanilang wheelbase are almost definitely the same na 1,280mm, pero lamang naman dito sa inch tires si Honda Click 125 version 4 na merong 14 inch yung kanyang tires, na 12 inch tires lang for the Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition. Pero dito naman lumamang kaunti si Yamaha Mio Gear S na merong 110 by 70 and 110 by 70 na front and rear tires. That means mas malapad ito konti kay Honda Click 125 version 4 na 90 by 80 at 100 by 80 lang yung kanyang front and rear tires. So numbers wise, I think depende na yan sa'yo alin yung mas gusto mo. Ngayon, pag-usapan na natin ang kaniyang key features dito mga boss. Makikita natin dito for the Yamaha Mio Gear S na wala itong ABS na na-offer the same with the Honda Click 125 version 4, pero may combi brake naman itong na i-offer si Honda Click 125 version 4. Pareho na nga pala silang disc brake sa harap pero drum brakes lang yung sa likod. Pareho na rin pala silang may ACG starter pero SMG starter yung tawag for the Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition. Pareho silang may auto start stop. ISS ang tawag kay Honda Click version 4 and SSS naman for the Yamaha Gear S Hybrid Edition. Pareho din silang merong monoshock. However, if ang keyless yung pag-usapan, may keyless na na-offer for the Honda Click 125 version which is the Smart Edition na walang keyless lang for the Yamaha Mio Gear S. Pero may answer back system naman. Pareho naman silang naka 2 valves dito. Medyo mas mabigat dito si Honda Click 125 version 4 na 111 kg na 95 kg lang for the Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition. And lastly, yung kanilang estimated total range dito, lamang naman si Yamaha Mio Gear S na 316.2 km of total estimated range for the Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition. Samantalang kay Honda Click 125 version 4 is 276.65 km lang yung kanyang estimated range dito. So all in all, meron tayong 81,900 pesos for the Yamaha Mio Gear S, and the Honda Click 125 version 4 naman is merong dalawang variant na Standard Edition 82,400 pesos and Smart Edition naman is 86,900 pesos. So specs to price ratio, malilito talaga tayo dito for these motorcycles.
Kaya naman sa final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision, makikita natin dito that for me, makikita ko talaga yung sarili ko na mas magugustuhan kaunti si Yamaha Mio Gear S when fuel consumption and total estimated range yung pag-uusapan. Pero technology wise, I think the Honda Click 125 version 4 pa rin naman yung sa tingin kong mas mabibighani ako compared kay Yamaha Mio Gear S. Not because napakadami ng features nito, but I am still choosing this dahil sa kanyang variant na Smart Key Edition na for now wala pa si Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition. Pero mga boss ha, maraming mai-offer dito si Yamaha Mio Gear S tulad ng additional stepboard para sa likod kay Yamaha Mio Gear S dito sa may pahan. Tapos meron pang multifunctional grab bar na pwede lagyan ng top box. Meron tayong dual hooks. Meron tayong charging adapter, bago yung mukha. Tapos lastly is ang kanyang hybrid assist. So if you're one of those motorcycle riders na magagandahan talaga sa mga ganyang klaseng mga specs, then I can really say wala pa rin namang lugi dito if si Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition yung pipiliin mo. But for me, na gustong gusto si Honda Click 125 version 4 dahil meron itong keyless system, maganda yung kanyang all-in-all design, and hindi naman masyadong masama yung kanyang total estimated range, then I can really say forma wise, medyo mas mapopugian ako dito kay Honda Click 125 version 4 compared kay Yamaha Mio Gear S. I'm not saying hindi maganda yung pagkakagawa dito ni Yamaha kay Yamaha Mio Gear S125 Hybrid Edition, pero in my personal opinion, medyo mas napopugian lang ako kay Honda Click 125 version 4. Especially ako, if wala akong Honda RS125 Fi, wala akong Suzuki Gixxer 155, I think the Honda Click 125 version 4 is a good looking motorcycle pa rin naman kahit pa hindi ito ganon kamamaw sa specs na nasasabi ko or nabanggit ko galing kay Yamaha Mio Gear S. Pero again mga boss, beauty is subjective, so it really is up to you alin yung mas magagandahan ka. Pero specs wise, mas magandang option si Yamaha Mio Gear S. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin niyo yung mas maganda, alin dito sa tingin niyo ang mas sulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section and pag-usapan natin yan together with the community. If nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng mga videos mga boss, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.